Isang pasahero makikita nakikipagtalo at nagalit sa mga staff ng Cebu Pacific dahil ayon sa caption ng video na lagi na daw or paulit-ulit ang nadadala ng pasahero ang kanyang hand carry baggage at bigla na lang itong hindi pinayagan. Makikita pa sa video na inilagay ito sa sukatan ngunit hindi ito magkasya sa sukatan ng Cebu PAC. Good afternoon, last 10 final call for boarding, last 10 final call for boarding for the last fully boarding guests on flight 5J386 bound for Manila. Mr. Rolly Boy Ramos, Mr. Rolly Boy Ramos, Mr. Orlando Esparraguera Jr., Mr. Orlando Esparraguera Jr. Kindly board the aircraft now at gate number 2. Thank you. Sorry. Silong nagwala. Laro relay. May tips naman dito ang isang kababayan natin na kapag maaga kayo sa airport at 2 hours before flight ayon sa Cebu Pacific, ay pwede kayo mag-add or bumili ng bagahe or extra luggage na halagang 800 pesos lang. Here's a tip. Dun sa mga nai-stress sa 2-5, ako, dumating ako ng mas maaga sa airport. Pwede ka palang bumili ng baggage, 800 lang. Pag 2 hours before your flight, 800. So, ganun pala, di ba? Bumili na lang kayo ng check-in baggage. Yes, wag na kayong ipilit yung mga maliliit. Oh. Check-in baggage na lang, 800 lang. 2 hours before daw, sabi ng Cebu PAC. Pag 2 hours before ka bumili, 800. Pag dito ka bumili sa mismong counter, 2.5. Tayo babayad na 840 na lang babayaran natin. 840 lang. Yan. Ngunit guys, ang main lesson pa rin dito para maiwasan ang abala, dagdag bayarin at stress sa airport ay dapat tama lang o sundin ang baggage policy, lalong-lalo ng hand carry. Lalo na rin sa may mga domestic flight ng mga OFW na manggagaling sa international flight. Dapat sundin nyo lang ang inyong baggage allowance kung ano lang ang libre, kagaya ng 7 kg hand carry. Para hindi kayo ma-stress pagdating sa Pilipinas, kagaya dito sa mga naranasan ng mga kababayan natin. Guys, naghigpit na ngayon ang Cebu Pacific pagdating sa hand carry baggage. So, marami ang nagtatanong kung ilang piraso nga ba dapat ang dadalhin pagdating sa hand carry. So, ang pinakauna, kung meron kayong maliit na maleta, make sure na 7 kilos lang ang laman nito. And dapat magkasya siya sa overhead bin. Pwede kayong magdala ng personal bag, which is doon nakalagay ang inyong mga personal stuffs like cellphones, power banks, mga anik-anik ninyo, doon nyo ilagay. Personal bag ninyo, yung ilalagay nyo lang sa ilalim ng upuan. Kasi yung baggage, lalo kung may maleta kayong dala, talagang mainit sa mata nila yon. So, ikikilo nila yon at iano kung fit sa size. So, wag na kayo magpakasakali na makakalusot kahit local pa yan or international. Sinusukat na dito yung baggage talaga. So ito, nalalakihan kasi to, kaya yun namin. So niliitan na lang namin. So kasya na siguro yan talaga. Yes. Problema namin, di na pala talaga pwede na maglagpas mo, no? Yes. Yung sukat, grabe, sobrang strict na. Tingnan natin. Hindi pa to kasya, kailangan bawasan to. Sige nga. Hindi pa rin? No. Ayan, sinusubukan namin na i-transfer dun yung gamit. Tapos tingnan namin kung kasya na ba talaga. Try mo ulit. Hindi ba rin? Ayan, kasya na. Kasya yan. Ibaba pa daw. Ibaba pa daw. Sinukat ko na yan eh, galing Davao. Okay na. Ma-expand kasi po siya. Pwede po ba yan? Secondary yan ninyo
ito, ma'am? Hindi na po. Hindi, sa akin po yan. Kabali, hand carry ko yan. Ito na yung dadalhin mo. Opo. Ito, Sa akin kanya. yan. Ito. Yung sa kanya. Sa isa lang po kami. Kadalasan, Neng. Ihatod dito sa Ilaneng. Na may tubig na. Ha? Ihikot na lang natin. Ako. Siya? Hindi, pag Pasang nasa ilalong. Tanan may kadinang. Iyan na lang. Iyang pitas ko di ana siya. Buti na lang talaga, nagkasya din lahat. Pero sobrang strict na talaga nila. Kaya before kayo aalis ng bahay, isukat nyo na lang yan para hindi na kayo magka-problema. Wala talagang problema sa akin, auntie, kahit pinagbayad nila ako sa 7 kilos na hand carry ng 2,500. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie is random yung pag-check nila. Hindi nila nilalahat. Kumbaga pinipili lang nila. O diba, napaka-unfair naman yun. Dapat fair kayo, hindi ganyan. Sa madaling salita mga auntie, minalas lang talaga ang auntie nyo. Ang kinakainis ko lang talaga mga auntie, alam ko talagang pasok sa standard yung aking hand carry. Pero pinagbayad pa rin kami, tinikitan kami ng 2,500. Dahil nga wala naman akong dalang panukat mga auntie, tumahimik na lang ako at nagbayad. Yun mga auntie, ipapakita ko sa inyo yung totoong sukat ng aking maleta. Ito yung standard size ng kanilang maleta. Ngayon mga auntie, sukatin natin yung maleta ko. Tignan nyo. Oh, 'di ba mga auntie, pasok na pasok sa standard pero pinagbayad pa rin tayo, 'di ba? Napaka-unfair talaga. Medyo masakit talaga sa loob ko mga auntie. 2,500 ba naman 7 kilos lang, oh, 'di ba? Hand carry ngayon guys. Kahit lagi mo siya yung lagi mong dala, pwede pa lang maging maging problema kahit lagi mong gamit-gamit. Kahit laging gamit-gamit pala guys. Yan naman po yung lagi kong gamit eh. Kasi nakakapagtaka rin kasi. Oh, sige po. 1 inch lang naman yung sobra. Pero pag 2 inches na yung sobra, dito. Oo, kasi nagulta kong lagi ko namang gamit. Sige, thank you po. Buti na lang, pwede rin. 1 inch lang daw yung sobra niya. Pinipicturean nyo yun, ma'am? Apo. Picture lang, ma'am. Actually guys, ang rules na pinapatupad ng Cebu Pacific ay hindi naman bago. Sa katotohanan nga, ay general rules yan ng mga airlines na kapag hand carry ay 7 kg lang at ang sukat ay maximum 22 inches lang. Lalo kapag meron kang domestic flight sa Pilipinas, nasasakay ka sa mas maliit na aircraft or eroplano. Dahil kapag galing ka sa international flight, ay malalaki ang eroplano. Pero kapag domestic flight, ay maliliit guys, kaya mahigpit sila sa hand carry. Nakasanay lang kasi ng mga Pilipino na magbakasakali na magpapasobra at kapag naharang at pinabayad ay magraran sa social media. So guys, para iwas abala, para iwas magbayad sa airport, ay dapat sumunod lang sa rules dahil meron namang guide at tamang sukat na pwedeng sundan.